Magandang gabi mga kaibigan. Sa gabing ito, panibagong paksa ang ating talakayin. Sa palagay ko, ito yung pinakamahalaga, pinakaimportanteng paksa na dapat ninyong maintindihan, dapat ninyong malaman, sapagkat dito nakasalalay kung paano ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Sa gabing ito ating itatalakay, ito yung ating title, ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Pero bago po tayo dadako, tayo po muna ay sandaling yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kayo po ang may akda sa lahat ng aming ginagawa ngayong gabi. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, na inyo itong niloob na kami po ay magkakaroon ng panahon para magkakaroon ng pangangaral sa pamamagitan ng media production. At umaasa kami na ito ay makarating sa mga bawat tahanan na naghahanap ng kaligtasan. Lalo higit sa lahat sa topic namin, Panginoon, na paano ba ang tao magkakaroon ng kaligtasan. Ito yung dapat nilang maintindihan. Loobin mo ng mga taong nagdanais na maligtas ay makapanood sa seryeng ito na aming gagawin ngayong gabi. Umaasa din kami sa inyong pangunguna. Pagpapalain ninyo ang bawat isa. Sa aming paggawa, ito po sana nakakalugod sa inyong paningin. Maraming salamat sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ito po yung ating topic ngayon. Ito yung magandang topic. Lalo bukas ating pag-aralan ang may kinalaman sa kautusan ng Diyos, no? Na nilabag ng tao, na ang tao nagkasala. Ngayong gabi, ating pag-aralan itong ano ba ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Nung nagdaan nating gabi, ating pinag-aralan kung paano pumasok sa sanlibutan ang kasalanan. Ito po ay sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. At ang tao po na binabanggit sa Biblia na unang nagkakasala, walang iba kundi si Eva. At ang tao ay nabulusok sa kasalanan. Pero nang ang tao nagkasala, ano bang ginawa ng Diyos? Anong plano ng Diyos nung tao ay nagkasala? Nagkakaroon po ito ng redemption plan. At ito po ay ating pag-aralan ngayong gabi. Ano ba ang plano ng Diyos nang ang tao ay nagkasala? Ngayong gabi ating pag-aralan, no? Ano bang dahilan kung bakit ang tao nahiwalay sa kanyang manlalalang? Ano po ba ang nakasabi sa Biblia? Now, kung ating babasahin ang sulat ni Propeta Isaias, ito po ay nakasulat sa Isaiah 59 verse 2. Ito po ang kanyang sulat, sabay po nating babasahin. Ito po, but your iniquity have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Na malinaw na sinasabi, kung atin pong Tagalogin, ang inyong, ano po ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Ang inyong mga kasamaan, naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Ang dahilan po na tayo nahiwalay sa Diyos, walang iba kung ditong iniquities. Sa Tagalog po yan ay ang kasamaan. Ha? At ano pang naghiwalay sa Diyos? At ang inyong mga kasalanan siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Tandaan ninyong nakasulat sa Biblia yung mga kadahilanan kung bakit nahiwalay ang tao. Dalawa lang po ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay. Una, ang binabanggit sa Biblia yung ating iniquities. Pangalawa, na nagkubli sa pagitan ng tao at sa Diyos, walang iba kundi yung ating mga kasalanan. Na ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang pagkakaiba? Kung inyong tatanungin ako, Brother John, ano bang pagkakaiba sa binabanggit sa Biblia na iniquities at sa kasalanan? No? Yung kasamaan at kasalanan. Ating ipapaliwanag ito. Ano bang pagkakaiba sa kasamaan at kasalanan? No? Ang akin pong pag-intindi dito, ang kasamaan, ito yung dami ng kasalanan na inyong ginagawa. Ating napag-aralan yung nagdaang kahapon, ating pinag-aralan na ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Mayroon pong tatlong paliwanag sa Biblia kung ano yung kasalanan. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Kung labagin mo yung utos, kasalanan yan, magkakasala ka. At ang pangalawang definition ng kasalanan, yung napag-aralan natin sa nagdaang linggo, sa nagdaang araw, ating nalalaman na isa doon, ang lahat ng kalikuan, kasalanan. At ang pangatlong definition niya sa kasalanan, yung nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa,
ito'y kasalanan. At kung magagawa tayo ng kasalanan, ito yung nagkubli sa kanyang mukha sa inyo, sa atin, upang siya huwag makinig. Pero itong kasamaan, ito po yung dami ng kasalanan natin ginagawa. Minsan tayo'y sasabihin natin yung isang tao kapag makikita natin na ang sama ng taong yan. No? Napakasama yan, napakasama mo, napakasama niya. Bakit mo nasasabi na ang tao ay napakasama? Sapagkat nalalaman mo na marami siyang ginagawang kasalanan. Ibig sabihin, ang kasamaan, ito yung level. Ito po yung patungkol sa level ng kasalanan na ginawa ng isang tao at siya po'y itinuturing na masama o ang kasamaan ay siya po'y dumating sa punto ng kasamaan, naranasan niya ang kasamaan sa kanyang buhay sapagkat marami ng kasalanan siyang paulit-ulit na ginagawa. At itong mga bagay na ito yung nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. No? Tandaan natin, ang nagpahiwalay sa Diyos, ang ating mga kasamaan at ang ating kasalanan. Now ngayon, ito yung sulat ni Frank Braden. Sabi niya, nang pinalaya sila sa Garden of Eden, no? Habang nilabag nila ang utos ng Diyos, ito na yung kalagayan nila. At ito yung paliwanag ni Frank Braden. Sabi niya, when Adam and Eve sinned, they created a gap of separation between man and God. The sin of succeeding generation have widened and deepened that gap. No? Ang sabi ni Frank Braden, nang si Adan at si Eva nagkakasala, gumawa sila ng bangin, pagitan sa paghihiwalay sa pagitan sa tao at sa Diyos. At ang kasalanan sa mga sunod-sunod na mga henerasyon, ito yung ang mga kasalanan ng bawat tao, bawat henerasyon. Ito yung nagpapalawak at nagpapalalim sa bangin. Ha? Titingnan ninyo itong larawan. Ito yung tao, ito yung Diyos. Pero anong nasa pagitan nila? Nagkakaroon ng gap. Ito yung sin. Ito yung bangin sa pagitan nila. Ito yung nagpapahiwalay sa tao at sa kanyang Diyos. Ang tao hindi na makakalapit sa Diyos at ang Diyos hindi na makakalapit sa tao. At may mga serye sa ating serye, may mga kadahilanan kung bakit pinasulat na lang ng Diyos ang Biblia sapagkat isang kadahilanan na pinasulat na lang niya ang kanyang salita, hindi na pwedeng magpapakita ang tao, hindi na pwedeng magpapakita ang Diyos sa tao. At ang tao, hindi na rin niya pwedeng makita ang kanyang Diyos. Sapagkat hindi na pwedeng magharap ang banal at ang isang makasalanan. Isa sa kanya malilipol. Kapag makikita natin ang Diyos ng mukhaan, mamamatay ang tao. Yan po yung nakasulat sa Exodus 33, no? 18 to 20. Now, ngayon, dito pa, kasunod, nung nagkakasala ang tao, hindi lang sila gumagawa ng pagitan, hindi lang siya gumawa ng bangin. Kundi sabi dia dito, great is the penalty of sin. Ano bang penalty niya? Napakalaki ang kaparusa ng kasalanan. Bakit? Sapagkat kamatayan lamang ang kabayaran nito. At ito'y hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang pagkakautang. Napakalaki yung kaparusahan ng kasalanan. No? Kaya nga hindi mo pwedeng, bakit napakalaki ang kabayaran? Bakit kamatayan ang kabayaran? Sapagkat ating napag-aralan, sapagkat sinira niya ang kaayusan ng Diyos. No? Sapagkat nasisir, nawala sa kanya ang kabanalan. Kapag ang nilalang ng Diyos, mawawala na sa kalagayang banal, ang kasunod niyang mangyayari ay ganito. No? Napapansin ninyo? Mayroon bang tao ngayon na hindi mamamatay? Mayroon bang tao na hindi mananatili siyang buhay? Wala, no? Kaya nga, ano ba ang kalagayan talaga ng tao? Ngayong gabi ating pag-aralan ang kalagayan ng tao. Ano ba ang kalagayan ng tao nung nahiwalay siya sa Diyos? Hindi lang natanggap niya ang parusa, hindi lang siya nahiwalay, kundi ito yung sabi ng Biblia. No, ano ba talaga ang ating kalagayan? Sa Roma, ito yung nakasulat sa Roma 3:10 hanggang 12, gaya ng nasusulat, no? Mayroong record. Nakasulat ito, hindi lang
sa Biblia kung di nakasulat ito kahit sa kalangitan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat nagsisilihis. Nagkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mapapansin ninyo, ito yung tunay na kalagayan ng tao. Nang ang tao nagkakasala doon sa Garden of Eden, yung tendency niya, yung human tendencies, hindi na maaaring mananatili ang tao sa kasakdalan. Hindi na maaari na ang tao hindi magkakasala. No? Yung tendencies niya. Kaya nga, hindi pwede na siya'y magiging perpekto sa kanyang kalagayan. Kaya nga, gaya ng nasusulat, wala nang matuwid sa harapan ng Panginoon. Wala kahit isa. Napapansin ninyo yung wala, binabanggit ng Panginoon ng dubling beses sapagkat ito yung tunay nating kalagayan. No, wala nang humahanap sa Diyos. Ito yung matinding kalagayan ng tao, no? Wala nang nakatalastas. No one understand ang tunay niyang kalagayan, hindi na niya nabatid. Wala nang humahanap sa Diyos. Maliban na sila'y nagiging makasalanan, hindi nila hinahanap ang Diyos. Kana majority sa mga tao ngayon, ang mga ngaral ang naghahanap sa kanilang tuturuan rather than ang magpapaturo doon sa tuturuan. Kaya mapapansin ninyo, ang mga nakakaalam sa salita ng Diyos ang pumupunta sa inyong tahanan kaysa kayo ang pumupunta sa bahay ng pastor. No? Wala nang humahanap sa Diyos. Silang lahat nagsisilihis. Ano bang ibig sabihin ng nagsisilihis? Mayroong daan na tuwid pero lumilihis doon sa daang matuwid. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Yung kahulugan ng paglalang sa kanila nawala na ngayon. No? Yung meaning ng life, no? Ang meaning ng kanilang paglalang ng Diyos nawawala na sa kanila. No? Nawala na sila ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No? Ito pa, sa 16. Ito yung resulta niya. Kagibaan, kahirapan nasa kanilang mga daan. Sa totoo lang mga kapatid, hindi totoo na ang presidente ay siyang makapagbigay solusyon sa ating kahirapan. Sa totoo lang, ang Biblia nagsasabi na ang kagibaan sa kalagayan ng tao, yung kahirapan, hindi ito dahil sa ating presidente na umupo na hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin. Kung bakit mayroong kahirapan sa ating sanlibutan, ang sinasabi sa Biblia kung bakit ito naranasan ng tao dahil ang tao naranasan niya na siya'y nahiwalay sa Diyos at ang tao sinumpa dahil ang tao nagkakasala. At kasama ito sa sumpa ng Panginoon na maranasan ng tao ang kahirapan. Kaya nga ang kagibaan, kahirapan nasa kanilang mga daan. Ito yung naranasan ng tao sa sanlibutan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi na nila nakikilala. Ako'y nakaranas ng mag-aaral sa Biblia. Sa aking pag-aaral sa Biblia, ano yung daan ng kapayapaan? Ito yung daan ng kautusan ng Diyos. Pagsusundin lang ng tao ang kautusan ng Diyos, maranasan ng tao ang kapayapaan. At walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Majority of people, ito yung tunay na kalagayan ng lahat ng tao sa sanlibutan. At ito yung paliwanag ng Biblia kung ano ang resulta ng taong nahiwalay sa Diyos. No? Ito yung paliwanag niya. At ito ba'y totoo? Totoo. No? Lahat ng nakasulat sa Biblia. Kaya nga ang paliwanag ng Biblia, all have sinned. No? Lahat ng mga tao nagkakasala. Saan sila nagkakasala? Kaya nagkakasala sila sa batas ng Diyos. Tandaan ninyo, ang kasalanan, ito po'y paglabag sa kautusan. Kung walang paglabag sa kautusan, wala pong kasalanan. Ito yung paliwanag ng Biblia. Nagkasala tayo sa kautusan ng Diyos. At nang nagkakasala ang tao, laban sa kanyang kautusan, man under the death sentence. Ilalim na siya sa parusang kamatayan. Ano po ba ang nakasulat sa Biblia sa Roma 3:23? Sapagkat, ito yon,
Ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan, datapwat. Ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bagamat napapansin ninyo ang talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero mayroong good news. Ano yung good news? Ito yun, but the gift of God na walang bayad, ang kaloob niya na walang bayad, ang grasya ng Diyos na walang bayad, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus na Panginoon natin. At ito yung pag-aralan natin ngayong gabi. Ang napapansin ninyo, ano bang kalagayan ng tao nung siya ay nagkakasala? Ito yung ginawa ng tao. Di ba? Ating napag-aralan nung siya ay ginawa doon sa Garden of Eden, no? Masaya sila. Napakabuti nila. At hindi sila kailangang magpapagod para makakain. Hindi sila kailangang maraming gawain upang sila'y mabubuhay. Provided na sila ng Panginoon ang pagkain. Sabi ng Panginoon, makakain sila sa lahat, maliban lang sa isa na nasa gitna. Ibig sabihin, binigyan sila ng Panginoon ng pagkain. I-enjoy lang sana nila yung life nila. They are created by God to enjoy, no? Life, to use what God provided. Pero nung nagkakasala sila, pinalaya sila ng Panginoon na wala sa kanila yung mga privileges. Now ngayon ating pag-aralan, nung nagkakasala ang tao, ano bang ginagawa ng tao? Ito yung ginagawa nila. Nang nagkakasala sila doon sa Garden of Eden, ang unang ginawa ng tao, ay nagplano ang tao ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. No, anong ginawa ng tao nung sila'y nagkakasala? Ano bang nangyayari nung sila'y nagkakasala? Unang pangyayari nung sila'y nagkakasala doon sa Garden ng Eden, pagbabasahin ninyo yung Genesis 3, nakikita nila na sila'y hubad. Bakit nila nakikitang sila'y hubad? Sapagkat nung sila'y hindi pa nagkasala, ang damit nila, hindi po sila hubad. Hindi po sila hubad talaga nung sila'y hindi pa nagkakasala. Ang damit po ng tao ay katulad ng damit ng anghel. Ang damit po nilang maputi na ito po'y kaluwalhatian ng Diyos. The righteousness of God, the robes, ito yung damit nila. Pero nung nagkakasala sila, ito po'y naalis sa kanilang katawan. No? Naalis sa kanilang, nawala yung damit na kanilang kasuotan, ang katuwiran ng Diyos, sapagkat hindi na sila matuwid sa harapan ng Diyos. At nakita nila ang kanilang sarili, ano na sila? Hubad na. Nung nakita nila ang kanilang kahubaran, nagpaplano sila na kanilang matakpan ang kanilang kahubaran. No? Anong ginawa nila? Anong ginawa ng tao? Anong hakbang na ginawa ni Adan at ni Eva nang sila'y nagkakasala? Ito po ang kanilang ginawa. No? Sa Genesis 3, versikulo 7, at parihong nabuksan ang kanilang mata. Ito yung sabi ng Biblia. No? At nalaman nilang sila'y hubad. At magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang anong ginawa nila? Pantakip. No? Nang nagkakasala sila ni Adan at ni Eva, ito po yung paliwanag ng Biblia, gumawa po sila ng paraan na para takpan yung kanilang pagkakasala, pagkakamali. Nung nabuka ang kanilang mga mata, they realized that they were naked. Anong ginawa nila? Takpan nila ang kanilang kahubaran. Anong ginawa nilang lunas? Nagtahi sila ng dahon ng mga igos upang kanilang takpan. Ito po yung simbolo na nakasulat sa Biblia. Ito po ang tunay na kalagayan ng tao. Nang sila'y nagkakasala, gumagawa ang tao ng paraan. Natakpan ang kanilang kasalanan. Maraming mga taong nagkakasala, nung sila'y nagkakasala, ay gusto nilang takpan sa pamamagitan ng gawa. For example, nung sila nagnakaw kahapon, ngayon nag-iisip silang mamimigay sila sa araw na ito para matakpan nila ang kanilang pagkakautang. Ito po ang katulad ng ginagawa ng tao nang sila nagkakasala sa Garden ng Eden. Ang tao nag-isip ng paraan kung paano nila takpan ang kanilang pagkakautang. Ito po human theory
of salvation. Ito po'y makataong paraan paano sila maligtas. Ito pong ginawa ng tao. Kaya nga mapapansin ninyo, marami sa mga relihiyon ngayon, marami silang paraan na ginagawa paano sila maligtas. Pero yan ba ang paraan ng Diyos sa paggawa nila ng kasalanan sa kanilang harapan? Ito pong sulat, may magagawa ba ang taong iligtas ang kanyang sarili? Ito pong talata sa Jeremiah 13:23, may magagawa ba ang taong baguhin ang kanyang sarili? Ito pong pang-apat, man become helpless to change. Wala siyang pag-asang baguhin ang kanyang sarili. Anong sabi dito? Na makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Ito yung tanong ng Diyos. Kung magkagayoy, makapaggagawa naman kayo ng mabuti na bihasan ng gumagawa ng masama. Ito yung sabi ng Diyos. Ito yung, kapag ang tao nagiging masama, it is impossible to change himself. Imposible nang mababago ang kanyang kalagayan. Kaya nga ito yung sabi ng Diyos, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat. Ano ba yung balat ng Ethiopia? Kung nakakita po kayo ng mga taong itim, o mga negro na mga tao, tinawag na mga negro na mga tao, ito po ang kanyang balat. Pero kaya bang babaguhin ng negro o maitim na tao ang kanyang balat? Marami pong paraan ngayon paano mababago, pero may mga paraan. Ang leopardo ng kanyang batik, kayang babaguhin ng tiger ang kanyang batik-batik na balat. At kayo naman, kung magkagayoy, makakagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasan ng gumagawa ng masama. Ito yung tunay na kalagayan. Imposible sa isang tao ang pagbabago sapagkat ito'y hindi kayang magawa ng isang tao na mababago ang kanyang sarili. Kaya nga sa lahat ng mga paraan ng tao, imposible na ang tao maligtas sa kanyang kalagayan sa sarili niyang paraan. Ito. Sa sulat sa Isaiah 64 verse 6, ito po yung nakasabi, sapagkat kaming lahat ay parang naging marumi. Sabi ni Isaiah. At lahat naming katuwiran naging parang basahang marumi. Ano ba yung katuwiran ng tao? Yung lahat na mabubuti naming gawa, pagtingin ito ng Panginoon, yung mabubuting, lahat naming katuwiran naging parang basahang marumi. At ang kalagayan ng tao, ito yung paliwanag sa Biblia, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Napapansin ninyo, lahat ng mga tao, kung mayroon para daw nalalantang dahon, hindi talaga mababago na magiging sariwa, lahat maranasan ng tao na siya ay nalalanta. O lahat, ang ibig sabihin, lahat ng paraan ng tao na siya ay malinis sa harapan ng Diyos, katulad siya ng dahon na siya ay hindi mananatiling sariwa kundi nalalanta. At ito yung tunay niyang kalagayan, tinangay kami ng aming mga kasamaan. Anong kalagayan niya? Wala kang magagawa sa iyong buhay kundi itatangay ka ng iyong sariling kasamaan. At na parang hangin. Ito yung kalagayan ng tao. Kaya pag titingnan mo yung tao, man is hopeless to save himself. Ang tao, walang pag-asa na iligtas ang kanyang sarili. Titingnan ninyo itong larawan. Ito po'y ginuhit lang ng ating mga sikat na mga pintor. Pero ito po yung tunay na kalagayan ng tao. Anumang gagawin ng taong pagbabago, paglilinis sa kanyang sarili, hindi niya kaya itong baguhin without the aid of God. Kaya ang tao, ito yung tunay na kalagayan, mga kapatid, sangayon sa Biblia. Ang tao walang pag-asang babaguhin ang kanyang sarili. Ito po ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos, Diyos na mahabagin. Pag-aralan ninyo yung attribute ng Diyos. Ito po'y mababasa natin sa Exodus 33 o 34. Mababasa natin sa 34, 6-7. Ang attribute po ng ating Panginoon, siya po'y Savior. Siya po'y gracious God. Pag titingnan natin,
Sapagkat siya po ay Diyos na mahabagin. Mayroon pong mga sulat sa awit, katulad ng sulat sa awit 89, verses 13 to 14. Yun po, maintindihan ninyo kung paano ang pundasyon ng paghahari ng Diyos. At ang pundasyon sa paghahari ng Diyos, mayroon pong 4 na pundasyon. No? Righteousness and judgment, mercy and truth. Now, napapansin niyo, nababatay sa mercy ang mga pundasyon ng kanyang kaharian. At ito, dahil ang Panginoon natin, mayroon siyang mercy, no? Anong ginawa ng Diyos nang ang tao nagkakasala? Since He is the gracious God, He provide the payment for penalty. Isa sa kanyang likas ay siya po'y mahabaging Diyos, kaya nga siya po ang nag-provide ng kabayaran ng pagkakautang. No? Alam niya na ang tao nagkakautang at hindi niya kayang bayaran. Siya po ang handang magbabayad sa ating pagkakautang. Sa kaligtasan ng tao, ito po ang ito ang bahagi ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Ano ang bahagi ng Diyos? He provides the payment for penalty. Nang ating pag-aralan ito natin ngayong gabi, ano po ba ang plano ng Diyos sa kaligtasan? No? Nang ang tao nagplano sa kaligtasan, kaya ba niyang iligtas ang kanyang sarili? Hindi. No, napapansin ninyo. Nang si Adan at si Eva, nagtahi sila ng mga damit na igos doon sa halamanan, anong ginawa ng Diyos ng kanilang kasuotan? No, pagbabasahin ninyo yung chapter 3, bago sila pinalayas doon sa Garden ng Eden, hinubad yun ng Diyos ang kanilang damit na mga dahon. Ha? Ano po ba? Ito yung nakasulat, ang Diyos ay nagplano sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Napapansin ninyo itong larawang ito? The longest prophecy of the Bible, ito yung makikita sa Genesis 3:15. No? Nagkakaroon ng pagkaalitan sa pamamagitan ng ahas at sa babae. At yung binhi ng babae, ito yun si Jesus Christ, ang seeds of the woman, will destroy the head of the serpent. No? Ito po ang dudurog sa ulo ng ahas. Sapagkat si Jesus sa Biblia ay nakahula na po sa Biblia na si Jesus ang papatay. Siya ang pagpuksa sa binom ng kasalanan. Now, ano po ang plano ng Diyos sa kaligtasan? Ito po yung plano niya sa kaligtasan. Nagplano siya sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ano po ang biyayang ito? Sa Genesis, ano po ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao? Sa Genesis 3:21, napapansin ninyo, di ba, ano bang utos ng Panginoon? Sa araw na kayo'y kakain sa punong kahoy na yun, sa kahoy na pinagbabawal ng Diyos, ito po ang sabi ng Diyos, sa araw na kayo'y kakain, kayo'y walang pagsalang mamamatay. No, napapansin ninyo, sa araw na nagkakasala si Adan at si Eva, mayroon pong namamatay sa araw na yon. At ito po ang nakakalungkot. Si Adan at si Eva, niligtas ng Diyos sa araw na yon. Pero mayroon pong isang linalang sa Garden of Eden na namatay. At walang ibang namatay ang paborito ni Adan na hayop. Ang tupa na kanyang paborito, ito po ay binigyan ng Panginoon siya ng patalim at si Adan mismo ang pumatay sa tupa na yon. At yung dugo ng tupa, ito po ay isang tanda. No? Sabi ng Diyos kay Adan, no? Ito po ang isang tanda na ang kasalanang inyong nagawa, mababayaran lamang ito sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Hindi po simple ang kabayaran ng kasalanan. Ito po'y sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Pagbabasahin ninyo yung Hebrew 9:22, maliban sa pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kung hindi po namatay ang tupa sa Garden of Eden, hindi po mapapatawad ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Napapansin ninyo, nang pinalaya sila sa Garden of Eden, ang kanilang kasuotan hindi na po dahon ng igos. No?
ito po'y pinalitan ng Panginoon ng balahibo ng tupa. Ito po'y isang larawan na ang paraan ng tao sa kaligtasan hindi po tanggap ng Diyos. Ang Diyos sa kaligtasan, sa Biblia, ang kaligtasan, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. At ito po'y paraan ng Diyos, paano ang tao naligtas. Ang Diyos ang nagdadamit. Sa Biblia, ito po'y kahulugan, ito po'y simbolo na sa kaligtasan ng tao, ang Diyos ang magpaplano, paano siya magkakaroon ng kaligtasan. At ito po'y ating pag-aralan ngayong gabi. No, sa 21, Genesis 3:21, ito po yung nakasulat, ginawa ng Panginoon at ginawa ng Panginoong Diyos, ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamtan. No? Ito po yung paliwanag ng Biblia na ang Diyos ang magdamit na sa isang makasalanan ng kaligtasan para po siya matanggap sa harapan ng Panginoon. No, ano po yung kanina ating napag-aralan nung nagkakasala ang tao, nagkakaroon ng gaffe. No? Nagkakaroon ng bangin sa pagitan. Pero mayroon pong plano ang Diyos sa kaligtasan na siya po'y gagawa ng tulay sa pagitan sa tao at sa Diyos. At wala pong ibang paraan ng Diyos na siya po'y makakagawa ng tulay. Kailangan ang pagdanak ng dugo ng kanyang anak. At ito po yung biyaya ng Diyos para sa sansinuko, para sa taong nagkakasala na nahiwalay sa Kanya. Isa lang ang paraan ng Diyos na maibalik niya ang tao sa kanyang kalagayan kapag siya po'y, kapag mayroong magbabayad sa kanyang kasalanan. No, ito po yung, kaya nga ano yung kasalanan? Sa ating pag-aaral, ang kasalanan hindi po ito sa paraan ng tao, kundi ito po'y sa pamamagitan ng biyaya. No? Ano ba itong biyaya? Ang biyaya sa Biblia, ito po'y unmerited gift. No? Ito po'y regalo ng Diyos sa taong hindi karapat-dapat. Kaya nga unmerited gift daw siya. Diba, napapansin, hindi tayo karapat-dapat na bibigyan ng regalo, pero binigyan po tayo ng regalo. Ito po'y regalo ng Diyos, bigay ng Diyos sa taong di karapat-dapat. Tatanungin ko kayo, na habang kayo nanonood, kayo ba'y karapat-dapat na bibigyan ng Panginoon ng regalo ng kaligtasan? O kayo po'y karapat-dapat, o tayo po'y karapat-dapat na tayo po'y parusahan ng ating kasalanan dahil po tayo nagkakasala. Tayo pong lahat, ako po, inaamin ko po, ako po'y karapat-dapat na parusahan ng Diyos dahil sa aking kasalanan. Kayo din po, ganun ang inyong kalagayan, pero bagamat tayo'y nagkakasala sa harapan ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ang ating kalagayan, mayroon pa po tayong paraan na maligtas niya. At isa lang po ang paraan. Alam niyo, mayroon akong libro na nababasa. Ito po'y sulat ng isang babae. No? Si Ellen G. White, mayroon po siyang sulat. Sabi niya, nang nagkakasala at si Adan at si Eva, nagkakaroon ng Council of the Godhead. Nag-uusap po ang tatlong personang kadyusan, ang Ama, Anak at ang Espiritu. At ang anak, siya po'y pumasok sa presensya ng kanyang ama. Nung nagkakasala ang tao doon sa Garden of Eden, ang lahat ng mga anghel nakatingin sa kanila. Nung tiningnan sila ng lahat ng mga anghel, tiningnan nila ang pag-uusap ng ahas at ang babae nung hinawakan na ni Eva yung prutas na pinagbabawal ng Panginoon, ang mga anghel na naghawak ng mga alpa sa harapan ng Panginoon, sapagkat kung saan si Jesus Christ, nandun yung mga anghel, hawak nila yung mga alpa. Anytime, aawitan nila ang Panginoong Hesus. Pero sa araw na yon, nung kinain ni Adan at ni Eva, at binigyan niya ang kanyang asawa, kumain na rin. Lahat ng mga anghel, nilagay nila ang kanilang mga alpa sa harapan ng Panginoon. At sabi nilang mga anghel, kay Jesus Christ, Panginoon, hindi na po namin kayang umawit ngayon. Pasensya na po. Sapagkat alam ninyo kung gaano na kamahal ang taong ginagawa ninyo. Mahal po namin sila na katulad ng aming mga bunsong kapatid. Pero hindi na po namin kayang aawit sa inyong harapan na nakita namin ang tao ngayon na nagkakasala. Ano po ang inyong magagawa? Mayroon pa bang paraan na mailigtas ninyo ang tao? Pero alam ninyo, si Jesus Christ, iniwanan niya ang mga anghel na nagtanong sa Kanya.
maiwan po kayo dito, ako'y lalapit sa aking Ama. At pag-usapan namin ang plano ng kaligtasan. No, sa sulat ni Ellen G. White, ito po yung kanyang sulat. Pumasok sa presensya ng kanyang Ama ang pangalawang persona, ang God the Son. At mayroong, binabanggit niya sa kanyang sulat, 3 times. Pumasok siya sa presensya. 3 beses pinag-usapan ng kadyusan, anong paraan may liligtas nila ang tao sa kanilang kalagayan. At ito po yung kanyang sulat. Nang tinanong ni Jesus, ito yung sabi ni Jesus sa kanyang Ama. Ama, mayroon pa bang paraan na mailigtas natin ang tao sa kanyang kalagayan? Siya po'y nahiwalay, siya po'y nagkakasala ngayon, at katulad ng anghel na pinalayas, at sila din ay hindi na sila karapat-dapat na makabalik pa sa ating presensya. Ano po ang ating plano? No? Nang pinag-aralan, nag-usap yung 3 persona, ito po yung sinabi ng Ama. Anak, mayroon lang isang paraan na may ligtas natin ang tao. Maliban kung isa sa atin, bababa siya sa lupa. Siya po'y mag-anyong tao, siya po'y mamumuhay na magiging tao, hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya po'y mamumuhay bilang tao 100%. No, mamumuhay siya sa loob ng 30 taon. Susundin niya ang kautusan ng Diyos, susundin niya ang salita ng Diyos, ano po ang nakasulat patungkol sa kanya sa Biblia, susundin po niya na hindi po siya magkakamali. At kung siya ay magkakamali, mahihiwalay siya sa aking presensya. No? Mapapansin ninyo, ito po delikadong plano ang gagawin ng Diyos. No? At ito po sabi ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Ama, kung yan lang po ang paraan na maligtas ng tao, I am willing to die in behalf of man. No? Sabi niya, para sa tao ako po'y willing na mamatay. Kaya nga ito po yung ating pag-aralan. Kaya nga nung dumating si Jesus Christ sa ating sanlibutan, si Jesus Christ po ang biyaya ng Diyos. Walang ibang biyaya niyo, walang ibang regalo ng Diyos na binibigay ng tao, kundi ang kanyang bugtong na anak. No? Ating pag-aralan itong regalo ng Diyos. No? Ano po ang napapaloob sa plano ng Diyos sa kaligtasan para sa tao? Ito po yung napapaloob. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo. No? Ito po ang kaloob ng Diyos sa Efeso 2:8 hanggang 9. Ano po ang sulat dito? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan daw ang tao naliligtas? Ito ba'y sa pamamagitan ng ating mabuting gawa? Maraming mga tao nagsasabi, ay gumawa naman ako ng mabuti. No? Araw-araw ginagawa ko ay mabuti, ligtas ako pagdating ng araw. Sa paraan mo yon, kapatid. Yun yung pananaw. No? Pero ang kaligtasan sa Biblia, hindi po ito sa pamamagitan ng ating gawa, kundi ito po'y sa kaloob ng Diyos. Kaya nga ating pag-aralan ito, pakinggan mo ito ng mabuti. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng biyaya. At itong biyayang ito, tatanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung mayroong biyaya, matatanggap mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pa yung paliwanag niya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ang kaligtasan daw, hindi daw ito sa ating sarili. Kung hindi, ito yun, yung ibig sabihin, kapag mayroong kaligtasan, hindi po ito nagmumula sa tao, hindi po ito nagmumula sa inyong sarili, kundi ang kaligtasan saan po nagmula? Ito po'y nagmula sa Diyos. Sapagkat sa Biblia, ang Diyos po ang nagpaplano ng inyong kaligtasan, hindi po kayo. Kung kayo ang nagpaplano sa inyong kaligtasan, taliwas po yon sa sinasabi ng Biblia. Ang kaligtasan, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Tandaan niyo, ano yung kaligtasan? Ang kaligtasan, ito po'y regalo ng Diyos. Ito po'y kaloob ng Diyos. Ano pang sabi niya sa 9? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So kung gawa ang basihan mo sa iyong kaligtasan, sablay po yon. Sapagkat sa Biblia ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Alam niyo mga kapatid, kung kaya lang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa kasalanan, hindi na kailangan
mamatay si Jesus Christ para sa makasalanan. Hindi na kailangan siya ay magiging tao para maghihirap sa taong nagkasala. Ito po yung patunay na hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang pagkakautang. Kaya ang Diyos na ang nagbabayad sa pagkakautang ng tao. Na ngayon, ano ang kaligtasan? Ating uulitin. Ang kaligtasan ay sa biyaya. Sa biyaya po ang kaligtasan. At ito, anong biyaya ng Diyos? Nang hindi pa namatay si Jesus, nung hindi pa napako sa cross ang kanyang si Jesus Christ, mula sa panahon ni Adan, sila po'y look forward for their salvation. No? For example, sa panahon ni Adan, no, ang kaligtasan palagi silang nakatingin sa the promised Messiah. No? Kasi palagi silang nakatingin sa kanilang tagapagligtas sa malayo. At ito po'y ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Kaya nga, mula sa panahon ni Adan, si Adan nagpatay ng tupa bago sila pinalayas sa Garden of Eden. Kasi ang simbolo ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng dugo. Ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo. At sa Biblia, kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran. No other way. No? Walang ibang paraan na ang ating kasalanan mapapatawad, kundi sa pamamagitan lamang ng pagbuhos ng dugo. Kaya mula sa panahon ni Adan, pagbabasahin ninyo yung Old Testament, sino bang patriarka na hindi naghandog ng tupa? No? Mula sa kay Abraham, no? Kay si Noah, sino mga patriarka, kahit si Moses, lahat sila naghandog ng tupa sapagkat kung sila'y magkakasala, mapapatawad lang na ang kasalanan sa pamamagitan sa dugo ng tupa. Pag mga mayayaman sa panahon ng Old Testament, dugo ng baka. Pag medyo katamtaman ang kanilang kalagayan, estado sa buhay, tupa ang requirements ng Panginoon. Pero kapag mahirap ang kanilang kalagayan, bato-bato. Magdala sila ng ibon na bato-bato sa templo. Sa tabernakulo ng Diyos, dadalhin ito ng mga pare doon sa banal na dako. At isang bisis sa isang taon, magwisik sila, papasok ang pare sa kabanal-banalang dako sa santuaryo ng Panginoon. No, lahat ng mga bahagi, mga bagay na nandun sa templo, iwiwisik ang dugo sapagkat ang kautusan na nilabag nila masatisfy. No? When there is sin, there is payment for sin. Ang payment, ang kabayaran ng kasalanan, dugo lamang ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga ang kasalanan mapapatawad sa Old Testament by proxy of the animal's blood. No? Sa New Testament, hindi na tayo ngayon magpatay ng tupa sapagkat dumating na si Jesus Christ na tunay na tupa, tunay na handog para sa kasalanan. No? Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan, ito'y sa pamamagitan ng kamatayan ng inosenteng kahalili. No? From Old Testament, ang kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kahalili, by proxy. At inosente, ang dugo ng proxy, siyang magsilbing kabayaran ng kasalanan. Kaya nga sa Old Testament, ating napag-aralan, dugo ng tupa, dugo ng baka, dugo ng mga ibong bato-bato. Pero sa New Testament, hindi na po dugo ng tupa. Ha? Kasi pagbabasahin ninyo yung Hebrew, no? Yung 10, yung 4, 5, no? 6, mababasa ninyo ang dugo ng tupa, ang dugo ng hayop hindi makapaglilinis. Tunay na makapaglilinis sa kasalanan. Kaya dumating si Jesus Christ. So, pagbabasahin ninyo yung Juan, John 1:29, ito po yung nakasulat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang nakita ni Juan si Jesus Christ, parating, palapit sa kanya, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin ng kordero? No? Look at Him, the Lamb of God, no? Which taketh away the sin of the world. Na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So ano po yun si Jesus Christ? Siya po ang kordero ng Diyos. Siya po ang tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ikaw ba'y pwedeng makapag-alis sa iyong kasalanan o ang kordero ng Diyos? Tayo po ay hindi tayo
makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No, sa Biblia ang makapag-alis lang ng kasalanan ng sanlibutan no other than Jesus Christ. At si Jesus Christ, siya po ang Lamb of God. Siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga ito pong nakasulat sa Hebreo 9:22. Pag mayroon kayong mga Biblia sa inyong tahanan, pwede po ninyong itong ulitin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. No? Kung walang pagdanak ng dugo, atin pong basahin. No? Ito po yung talatang nakasulat no? Sa Hebreo 9:22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ang mga bagay ay nililinis ng dugo. Yung Old Testament sanctuary, nagkakaroon ng cleansing sa sanctuary through the blood, no? The sprinkling of blood. Pero kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So kung walang pagdanak ng dugo, kaya nga sa plano ng Diyos sa kaligtasan, kung sa kadyusan sa tatlong persona, kung walang Diyos na bumaba sa ating sanlibutan, ang atin pong sanlibutan hindi maliligtas. At ito po yung palagi kong sinasabi. Alam niyo yung nagkakasala si Adan at Eva. Alam mo yung nawala sa kanila, hindi lang sila nawala ng buhay, yung eternal life nawala sa kanila. Nawala sa kanila yung freedom of choice. Wala na silang karapatang magpili na sila'y maligtas. Wala na silang karapatan na magpili na paglingkuran nila ang kanilang Diyos kasi hindi na nila kayang baguhin ang kanilang sarili. Pero nang binayaran ni Jesus Christ ang ating pagkakautan, na ibabalik sa atin yung freedom of choice. Pwede na ng taong magpasya na siya ay maligtas uli sa harapan ng Panginoon. So ano yung grasya ng Diyos? Ano yung kaloob ng Diyos? Ano yung biyaya ng Diyos? Sa kaligtasan ng tao, ang biyaya ng Diyos no other than Jesus Christ. Kaya ito po yung nagkasabi, no? Para sa kaligtasan ng tao, anong ginawa ng Diyos? He gave His only and begotten Son. Ito yung mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya huwag mapahamak kung hindi magkakaroon ng walang hanggang buhay. Tandaan ninyo, maraming mga taong nag-iisip na yung paghihirap ni Kristo sa cross ay para sa buong sanlibutan, para sa lahat ng mga tao. Totoo po yun. Ang kanyang paghihirap para sa lahat ng mga tao. Pero hindi po ibig sabihin ang binabayaran ni Kristo ang kasalanan doon sa cross ay ligtas na lahat. Hindi po yun totoo na ligtas na lahat. Maliban, na mapapansin ninyo, ang kaligtasan sa Biblia, ito po'y kondisyonal. Ha? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung kondisyon. Upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya. Dito po ang kondisyonal. Whosoever that believeth on Him. Pero mayroong hindi nananampalataya sa Kanya. How about yung hindi nananampalataya? No, ating pag-aralan yun mamaya. Ang maliligtas lamang dito upang ang sino man sa Kanya'y sumasampalataya. Ibig sabihin, ang sumasampalataya lang sa dugo ng bugtong na anak ng Diyos, sila lang po ang mahugasan ng kasalanan. Ay hindi na sila mapahamak kung di magkakaroon na sila ng buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo, salvation is conditional. Ha? Ano dito? He sent, nang nagkakasala ang tao, nagpadala po siya ng tagapagligtas. Saan po nanggagaling ang tagapagligtas? Ito po ay galing sa langit. Maraming nag-iisip na si Jesus Christ ay 100% tao, na si Kristo daw ay tao, 100% tao, isa po yung pagkakamali. Pagbabasahin po ninyo yung Hebreo 1:6, ito po yung nakasabi, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, sinabi, sambahin siya sa lahat ng mga anghel. Si Jesus Christ po ay hindi galing sa lupa, hindi po siya 100% na tao. Siya po ay 100% na Diyos, ngunit nang pinadala siya ng kanyang ama, no? Ito po ang sabi ng ama, no? Nang bago niya pinadala ang panganay sa kalupaan, sinabi ng ama, sambahin siya sa lahat ng mga anghel. No? Before Christ was descent to earth,
He was worshipped by the angels in heaven. No? Nang pinadala niya ito, ano po ang balita niya sa mga anghel? No? Nang pinanganak si Jesus sa Bethlehem, ang mga anghel po ay nagpakita doon sa mga anghel, mayroon po silang good news. Ano po yung good news sa mga shepherd? Ito po yung mga anghel nagpapakita, ito yung sabi ng anghel sa Lucas 2:11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Sino yung ipinanganak sa bayan ni David? Sa Biblia, sinasabi dito siya yung tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Na binabanggit, pagpapansin ninyo yung pagkasulat sa Biblia, yung Kristo at Panginoon, capital letter po yan. Ang ibig sabihin, pinakilala po ng Biblia na ang Savior of humankind, ang tagapagligtas ng makasalanan sa sanlibutan, siya po ang Kristo, ang Panginoon. Capital letter yan. Pagbabasahin ninyo sa Awit 100 verse 3, ang Panginoon, He is God. No? Sa Jeremiah 10:5 ay ano din, no? Siya ang Panginoon. Anong sabi ng anghel doon kay Joseph nung siya ipinanganak? Siya ay manganganak ng isang lalaki at pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang kasalanan. No? Kanina tagapagligtas siya sa kanyang bayan, pero siya ang ililigtas ni Jesus Christ ang bayan sa kanilang kasalanan. At siya po ang ating tagapagligtas. No? Kaya ano pang sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinatanggap. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ano pong dahilan kung bakit siya ay namatay? Siya po'y namatay dahil po sa ating kasalanan. Ang dahilan po kung bakit si Kristo nabayubay, naghirap doon sa cross, isa lang po ang dahilan. Sa ating kasalanan, ang aking kasalanan, ang iyong kasalanan. Kasama ka na sa paghihirap ng Panginoon. Kung bakit siya namatay 2,000 years ago? Because He loves you. He wants you to be saved, to be with Him. Kaya nga binayaran niya ang iyong pagkakautang 2,000 years ago doon sa Kalbaryo, sa cross. Pero kapag tanggapin mo ang regalo ng Diyos sa gabing ito, magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol si Isaiah, no? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Kung paano siya naghirap, siya po'y nasugatan dahil sa ating paglabag sa kautusan. Siya po'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan na sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang latay, nagsisigaling tayo. Sa pamamagitan ng Kanyang paghihirap, kung gaano siya naghihirap doon sa gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kapag ikaw lalapit sa iyong tagapagligtas, gagaling ka sa iyong kalagayan. Salvation, ulitin ko mga kapatid, salvation not by human effort, but salvation through our Savior, through Jesus Christ. And He alone can save us from sin. He alone can change us from our kalagayan, no? Sa pagkalagayan nating masama. At tayong lahat, ito yung kalagayan natin, gaya ng tupang naliligaw, tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ang ating kalagayan nung tayo nagkakasala, naliligaw tayo, parang tupa na walang tagapagbantay. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil po sa Kanyang pagmamahal, ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kung gusto mong maliligtas ang tao ngayon na nagkakasala, pasanin mo ang kanilang kasamaan. At ito po ang ginawa ng Diyos sa plano sa kaligtasan. Sabi niya, Father, I am willing to die. No? Si Jesus Christ na nandoon sa trono niya, nakaupo, kapiling ng kanyang ama. Iniwanan niya ang kanyang trono, bumaba sa ating sanlibutan, binayaran ang ating pagkakautan. No? Kaya nga Jesus paid the debt for our forgiveness. Siya po ang nagbabayad sa ating pagkakautang para po tayo mapapatawad sa harapan ng ating
Diyos. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway, dumating ang hatol sa lahat ng tao sa ikapagdurusa. Di ba? Nang sinuway ng ating mga magulang ang kautusan ng Diyos, dumating ang hatol sa ikapagdurusa. Nagdurusa ba tayo? Yes. No? Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran. No, napapansin ninyo, bakit ang ating tagapagligtas kailangan magiging tao? Sapagkat kailangan niyang maranasan ang gawa ng katuwiran. Ang kaloob na walang bayad dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap. Ha? Ang kaloob daw na walang bayad dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap. Ano ba itong pag-aaring ganap? Ang pag-aaring ganap, this is the forgiveness of sin. No? Dumating ang isang gawa ng katuwiran. Ang tao nilabag ang kautusan, dumating si Kristo, sinunod niya ang kautusan. Ano yung ang tao hindi sinunod ang salita ng Diyos, sinunod ito ng kanyang anak. Sabi ng God the Father, anak, kapag ikaw magkakasala, mahiwalay ka sa aking piling at mamatay ka sa mga taong kapiling nila, sa mga taong makasalanan. Kaya nga ang plano ng kaligtasan, ito po'y hindi simple. No? Kailangan si Jesus Christ mamumuhay na perpektong linalang hanggang babayaran niya ang kasalanan. Sapagkat kailangan ng halimbawa, no? Kailangan mamumuhay ang isang tagapagligtas na mamumuhay siyang bilang halimbawa ng makasalanan. Si Kristo po'y hindi nagkasala nung siya po'y namumuhay bilang tao. No? Ano pa? Ang sulat sa Biblia. Upang kung paano ang kasalanan naghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Ha? Ang maghahari ang katuwiran through Jesus Christ. Na? Kapag si Jesus Christ magiging mong tagapagligtas, saka na ang tao mamumuhay sa katuwiran. No? Kaya nga ulitin natin, kaya sa Biblia ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Marami pong nagsasabi, no? Mayroong ibang mga ngaral nagsasabi, kung hindi kayo papasok sa iglesia ni Kristo, hindi po maliligtas. Yan po ay hindi totoo. No? Maraming nagsasabi, kung hindi po kayo papasok sa iglesia ni Kristo, hindi kayo maliligtas. Hindi po totoo na ang iglesia ang tagapagligtas. Uulitin ko, ano bang nakasulat sa Biblia? Ito po yung nakasulat sa Biblia. Mababasa ba natin sa Biblia na ang simbahan tagapagligtas? Ang iglesia tagapagligtas, hindi po sila tagapagligtas. Ang iglesia, ito po yung niligtas ni Kristo. Pero hindi po tagapagligtas ang iglesia. Kaya pag mayroong magsasabi na pag hindi ka papasok sa iglesia, hindi ka maliligtas, hindi po yun. Kabulanan po yun. No, dito po ang nakasulat, at sa kanino mang iba walang kaligtasan. Ha? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaliligtas. Ang pangalan ba ng simbahan, makapagligtas ba sa tao yan? No? Yun ba ang nakasulat sa Biblia na tagapagligtas? O si Jesus Christ ang kanyang anak? Sa silong ng langit, wala ng ibang pangalan ng tao maligtas, kundi sa pangalang Jesus. Kaya nga, maingat ang anghel nagbalita doon kay Josue. No? Ang batang ipinanganak, pangalanan mo siyang Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. No other name under heaven that could save humanity, no other than the name Jesus. No, si Jesus lang ang tagapagligtas sa ating sanlibutan. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi paruroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino ang makapagdala sa atin sa langit? Sino ang makapagdala sa atin sa Ama? Ang iglesia ba o si Jesus Christ? Sabi ni Jesus sa kaligtasan ng tao, sabi niya, ako. Sabi niya, ako ang daan. Kung gusto ninyong maligtas, si Jesus Christ po ang daan. Kami po'y Seventh-day Adventist, pero hindi po namin tinuturo ng Seventh-day Adventist ay tagapagligtas. Hindi po namin tinuturo na kapag kayo papasok sa Seventh-day Adventist, maliligtas po kayo. No? Ang iglesia, ito po'y grupo ng mga tao na niligtas na ni Kristo, pero ang tagapagligtas natin,
No other than Jesus Christ. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di paruroon sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Ito po yung nakasulat sa Biblia at huwag na natin pong dagdagan. Wala nang ibang tagapagligtas sa Biblia, no other than Jesus Christ. Anong bahagi ng tao sa kaligtasan? Ito po yung maganda. No? Malapit na po tayo magtatapos sa ating talakayan. Wala to. No? Ano po ba ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Sorry po, no? Nagkakaroon ng konting problema. Kanina ating pinag-aralan ang bahagi ng Diyos. Noong ang tao nagkakasala, hindi niya kayang iligtas ang sarili. So ang Diyos ang gumawa ng paraan para mailigtas ang tao. Ang paraan ng Diyos sa pagligtas sa tao, yun po yun ang bahagi ng Diyos sa kaligtasan. Now ngayon, kung mayroong bahagi ang Diyos sa kaligtasan, no? Mayroon din pong bahagi ang tao sa kaligtasan. At ito po yung pag-aralan natin sa gabing ito. Ano po ba ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Ito yung bahagi ng tao sa kaligtasan. Ang bahagi ng tao, pag mayroon na siyang regalo sa kaligtasan, ito po yung kanyang bahagi. Yun talaga, no? Ang bahagi niyang tao, at napapansin niyo yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung regalo ng Diyos, ulitin ko. Kapag tanggapin mo ang kanyang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po yung kailangan. No? Tanggapin, aaminin natin na tayo po ay nagkasala. No? Tatanggapin mo, ito po yung bahagi ng tao para magkakaroon ka ng kaligtasan, tanggapin na tayo po ay isang makasalanan. Aaminin po natin sa harapan ng Panginoon na tayo po ay isang makasalanan. Ang tao po ay hindi maliligtas ng Diyos kapag siya po ay hindi niya aakuin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang pagkakautang. Kapag hindi mo makikita ang inyong kasamaan, hindi mo kailangan ang tagapagligtas. Kailangan lang ng tao ang tagapagligtas kapag mangyayari ang isang bagay. Ito po yung bahagi ng tao. Tanggapin mo na ikaw ay isang makasalanan. No? At ito po yung nakasulat sa Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkakasala, hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung lahat kasama ka doon, kapatid. No? Pagka ang lahat nagkakasala, kasama ka doon. Kasama ako doon. At nung nagkakasala ang tao, hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian. Kaya nga, para maligtas tayo ng Diyos, ito po yung ating bahagi. Unang bahagi, tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Pangalawa, no? At tayo po'y mananampalataya. Ang regalo ng Diyos, tatanggapin ito ng isang makasalanan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Papansinin ninyo ang mga sunod nating mga talata. For example, yung John 3:16. No? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung regalo ng Diyos sa kaligtasan. Ito po yung biyaya, yung kanyang bugtong na anak. Pero papansinin ninyo, nang binigay niya ang kanyang bugtong na anak, mayroon po ditong kondisyon. Upang ang sino man sa kanya'y sumasampalataya, ay huwag mapahama kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang makatanggap po dito sa kaligtasan, yung sumasampalataya, yung mananampalataya. Kaya nga importante, ang pangalawang hakbang sa kaligtasan, ito po yung bahagi ng tao sa kaligtasan, siya po'y mananampalataya. Napapansin ninyo yung salitang pananampalataya, kailangan po yun sa kaligtasan at yun yung bahagi ng tao. No, ano pa ang Kaya nga mayroong nagtanong, pagbabasahin ninyo itong Gawa 16:30-31. Pagbabasahin niyo yan, mayroong karanasan diyan si Pablo at si Silas na sila po'y kinulong dahil sa kanilang pangangaral. At sila po'y nag-aawit sa kalagitnaan ng gabi, nag-aawitan sila sa loob ng kulungan. Nasira po yung kulungan, nawasak yung mga kulungan. At yung mga tao na nakakulong, pati yung bantay, yung bantay na nagbabantay doon sa kulungan, hinugot niya yung kanyang espada, gusto niyang patayin yung kanyang sarili. Pero nang narinig ni Pablo ang espada na hinugot niya sa kanyang sakuban, sa kanyang kilalagyan, sabi ni Pablo, kapatid, huwag mong gagawin yan.
Kami po'y naririto, nandito po kaming lahat. Pero ito po yung tanong ng isang tao, no? Ng isang bantay, nang sila'y nailabas. Ito po yung sulat, nang sila'y mailabas, sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Diba? Maring ngayong gabi, ito din po ang tanong ninyo. Kapatid, anong gagawin ko para maligtas? Ito din yon ang tanong ng milyon-milyon ka mga tao sa buong daigdig. Gusto nilang maranasan ang kaligtasan. Pero ito din yung maari ninyong tanong ngayong gabi. Mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Pero ito po yung nakasulat sa paliwanag ni Apostol Pablo sa 31. At sa kanila'y sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Pero alam ninyo, umuwi ang sundalong ito. Nangaral si Pablo kasama ang kanyang asawa at anak at buo nilang pamilya binabautismuhan sa gabing yon. Sapagkat sila po'y nakakaranas na sila po'y nananampalataya sa kanilang tagapagligtas. Saan tayo mananampalataya? Hindi sa mga relihiyon na nagtuturo kung doon tayo mananampalataya sa isang tagapagligtas na namatay para sa makasalanan. Kapag ikaw mananampalataya na si Kristo ang iyong tagapagligtas, ang dugo po ni Kristo, no? Alam niyo nung napako si Kristo doon sa cross, bawat dugo na nabuhos mula sa kanyang kamay, mula sa kanyang tagiliran, mula sa kanyang noo, bawat dugo na nabuhos doon kapag ang tao mananampalataya, million, even billion of people, no, will be saved. Kapag ikaw, at kasama ka na doon, kapag ikaw mananampalataya na si Kristo, si Jesus Christ ang iyong tagapagligtas, huhugasan ni Kristo ang iyong kasalanan right now. No, ngayon ito yung pero ito po yung kondisyon, no? Kaya tandaan niyo ang kaligtasan, ito po yung kondisyon. Ang sumasampalataya sa kanya hindi hatulan. Ang hindi sumasampalataya, anong ginawa? Anong mangyayari? Ang hindi sumasampalataya, hinahatulan na. Ito po'y nakasulat sa Gawa, Juan 3:18. No? Hindi Gawa. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, ano ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Kailangan po siyang mananampalataya. No? Ano po ang ikatlong bahagi ng tao sa kaligtasan? Maliban na siya'y aaminin na siya, o mananampalataya siya, ito po ang pangatlong bagay na iyong gagawin para sa iyong kaligtasan. Ano ang iyong gagawin? Tanggapin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon sa iyong buhay. Ano pa ito kaimportante? Hindi lang sapat na ikaw ay mananampalataya sa sakripisyo para sa kasalanan. Ito po ang kasunod na hakbang na iyong gagawin. Pagkatapos kang mananampalataya na si Kristo nagbabayad sa iyong kasalanan, ito po ang kasunod na hakbang na iyong gagawin. Huwag mo siyang pabayaan na magiging malayo sa iyong buhay. Tatanggapin mo siya, si Kristo, na tagapagligtas at Panginoon. Hindi mo lang siya tanggapin na tagapagligtas, kundi Panginoon ng iyong buhay. Ano bang ibig kong sabihin? Papasukin mo siya sa iyong buhay na siya po ang magpuporma para ito sa iyong pagbabago. Ang buhay na walang Kristo, hindi po mababago ang buhay kung hindi mo siya tanggapin sa loob ng iyong buhay. No? Ito po yung talata na ating babasahin. No? Sa Juan, ito pong talata natin, Juan 1:12, datapwat ang lahat sa kanya'y nagsisitanggap. No? Ang lahat na gustong maliligtas, tatanggap. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging anak ng Diyos. Ang lahat na tatanggap kay Jesus Christ sa kanilang buhay, mayroon na silang karapatang magiging anak ng Diyos sa makatuwid bagay nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ano po itong yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon? Ano po itong, gusto kong i-underscore itong salitang Lord, Panginoon. Hindi lang natin siya tanggapin na tagapagligtas, tanggapin din natin siyang Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin? No? Ano ba ang definition sa salitang Lord o Panginoon? Ano ba ang ibig sabihin? Maraming mga taong tumatawag sa Panginoon pero hindi nila naintindihan ang kataga
no, ang kahulugan sa salitang Panginoon. Pag inyo, gusto po ninyong maintindihan, mababasa po ninyo yan sa Lucas 4:46. Tandaan ko ang talata, hindi ko na sinulat dito yung talata. Lucas 4, Lucas 6:46. No, iuulitin ko yung talata kung gusto ninyong maunawaan ang salitang Panginoon, basahin po ninyo yan sa Lucas 6:46. Ano pong nakasulat doon? Memorize ko po yung talata. Ang nakasulat ninyo, sabi ni Jesus Christ, bakit po ninyo ako tinawag na Panginoon at hindi ninyo sinusunod ang aking sinasabi? Ang pagtawag sa Kanya na Panginoon, kapag hindi mo susundin ang Kanyang sinasabi, that is question mark. Questionable ang pagtawag natin sa Kanya na Panginoon. Tawagin mo siya na Panginoon, pero hindi mo sunusundin ang ang sinabi niya, hindi mo siya totoong Panginoon. Ang salitang Panginoon, katulad po yun sa salitang Ginoo. O mayroon pang Sir. No? Kapag ikaw ay namasukan ng trabaho, ang iyo pong amo, ano po ang sasabihin ng iyong amo? Siya po ang iyong master, siya po ang iyong Panginoon. Kapag ikaw namasukan ng trabaho, pabrika man yan o sambahayan o isang kasambahay, kapag ang iyong amo mayroong sasabihin, kapag hindi mo susundin, ang sinasabi ng iyong amo, ang iyong sinasabi ang masusunod sa halip ng iyong amo, hindi po siya totoong Panginoon. Ganon din po sa Diyos. Kapag ikaw ang masusunod sa iyong buhay, hindi mo siya ginawang Panginoon ng iyong buhay. Kapag tanggapin mo siyang tagapagligtas, gagawin mo din siyang Panginoon. No? Hindi na ikaw ang magdadrive sa iyong buhay, siya na ang mangangasiwa sa iyong buhay. Kapag si Kristo na ang mangangasiwa sa iyong buhay, doon na mag-umpisa ang pagbabago ng iyong anyo mula sa pagiging kasalanan patungo sa kabanalan. Ha? Anong kasunod? Bakit kailangan siyang tanggapin? Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mangangaral, katulad si Apostol Pablo patay na ngayon. So ang mga aral ni Apostol Pablo, kami po ang magpapatuloy ng mga ngaral. Pero ito yung sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinatanggap. Sino yung tinatanggap niya? Tinatanggap niya si Jesus Christ. Itong Jesus Christ na kanyang tinatanggap, gusto niyang ibibigay. Ito yung ginagawa ng mga ngaral. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinatanggap. Na si Jesus, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Pero si Apostol Pablo, tinatanggap niya si Jesus Christ. Ako po, tinatanggap ko po din si Jesus Christ sa aking buhay bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kung gusto po ninyong maligtas, ganun din po ang inyong gagawin sa inyong buhay. Tatanggapin ninyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Pangatlo pong hakbang sa kaligtasan sa bahagi ng tao ay magsisisi at magbalik loob sa Diyos. Ano po itong pagsisisi? Ito po yung sinasabi dito, talikuran ang kasalanan. Alam niyo bakit kailangan natin ang talikuran ang kasalanan? Ano po ang dahilan kung bakit niligtas ka ni Kristo? Dahil po tayo'y makasalanan. At kung ito yung nais ng Diyos, kapag iligtas ka ni Kristo, ito po yung nais niya. Hindi po magiging kompleto ang kanyang pagligtas sa iyo kapag ikaw ay mananatili sa kasalanan. No? Pagbabasahin ninyo yung Matthew 1:21, He will save His people from their sin. Yung grammar, pag titingnan niyo, He will save His people from their sin. Hindi po nakasabi doon sa English grammar na He will save their people in their sin. Mayroon po yung pagkakaiba. Iligtas ang tao sa kanilang kasalanan. Yung from their sin, ang kahulugan po niyan ay kapag ililigtas ka ni Kristo sa kasalanan, iiwanan mo po ang kasalanan. Kaya nga ang bahagi ng tao sa kaligtasan, ano po ang bahagi? No? Kapag tayo'y gustong maligtas, kailangan magsisisi tayo at magbalik loob at talikuran natin ang kasalanan. Ito po yung paliwanag ng Biblia. Ito po yung isang tao na nagnanais maliligtas, inaamin na niya ang kasalanan, siya po'y nananampalataya at tinanggap niya ang Panginoon. No? Pero ito po yung gusto ng Panginoon sa isang makasalanan. Ang kondisyon ng Panginoon sa total na kaligtasan na kanyang hinihingi, nagnanais ang Panginoon. Kung bakit kailangan natin ang tagapagligtas, mayroon tayong kasalanan.
At ito yung nais ng Panginoon, pagkatapos niyang iligtas tayo sa kasalanan, tayo po'y magbabago na sa ating buhay, talikuran na natin ang ating kasalanan. Kaya nga, sabi dito, magsisisi at magpabautismo. Anong sabi dito? Anong kasunod sa pagsisisi? Ha? Ito pa, mamaya na yung bautismo, dito tayo. Ang ikalimang hakbang sa kaligtasan, 6 lang po ito na hakbang. Ang ikalimang hakbang sa kaligtasan, maliban na tayo magsisisi, magbalik loob, talikuran, mababasa po natin yan sa Gawa 3:19, yung ang kahulugan ng pagtalikod sa kasalanan, pagbalik loob, talikuran ng kasalanan, mababasa po natin yun sa Gawa 3:19. At ito yung panglimang hakbang sa kaligtasan, ikumpisal ang kasalanan sa Diyos. Nung ako po'y Katolik pa noon, ako po'y naniniwala na kapag ang isang tao makasalanan, siya po'y lalapit sa isang pare at doon niya ikukumpisal ang kasalanan at patatawarin siya. Pero nung ako yung pinag-aralan ng Biblia, wala pong nakasulat na tayo po'y pupunta sa isang pare at doon po tayo magkumpisal sa kasalanan. Ang nalalaman ko po, ang sulat sa Biblia ay kung tayo ay isang makasalanan, doon po tayo magkumpisal sa Diyos. At kung gagawin natin yan, ito po yung nakasulat sa Biblia. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, kanino? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Tapat at banal siya na tayo'y patatawarin ng ating mga kasalanan. Kapag ipahayag natin sa Diyos ang ating pagkakasala, pagkakautang, no? Ang ating paghiwalay, Panginoon, ako po'y nagiging makasalanan, ako po'y nahiwalay sa iyo dahil sa aking kasamaan, ako po'y magbalik loob, talikuran ko na po ang kasalanan. Dito po natin maranasan, banal siya at tayo'y, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito po yung good news. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Magkakaroon po ng total cleansing of our entire. No? Magkakaroon po ng pagbabago na tayo'y dating makasalanan. Magkakaroon po ito ng paglilinis. At ito po ang proseso ng Diyos, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pang-anim, ito yung panghuli, ito po yung bautismo. No? Ano po yung panghuli? Ano po yung panghuli? At ito yung sabi ng Panginoon, bago umakyat siya sa langit, mayroon po siyang komisyon na inuutos sa mga alagad. Mababasa po natin ito sa Marcos 16. Pero pag sa 15, pag mayroon kayong mga Biblia sa inyong bahay, babasahin ninyo yung 15. Ito po yung nakasulat sa sa verse 15. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang magandang balita. Ano ba yung good news? Ano ba yung magandang balita na ipangaral? Ang sumasampalataya, ano ba yung magandang balita? Ang magandang balita, ang tao mayroong tagapagligtas. Ang good news, ang tao mayroon siyang, mayroon nang nagbabayad sa kanyang kasalanan. At ito yung mababasa sa 16, ang sumasampalataya, ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Yan bang nakasulat sa inyong Biblia? Babasahin po ninyo ng talata, mababasa ninyo yan litra por litra. Ang maniniwala sa magandang balita, ito po yung nakasulat, ang sumasampalataya. Kanino mananampalataya? Sa kanyang tagapagligtas. At mabautismuhan, siya po'y maliligtas. Hindi sapat na siya po ay hindi sapat na aaminin niya na siya ay mananampalataya. Inaamin niya siya na siya ay makasalanan. Hindi sapat sa kaligtasan na ikaw ay mananampalataya lamang. Hindi sapat na inyong tanggapin si Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi sapat na ang pagkumpisal sa kasalanan. No? Kung di kasama rin dito, hindi din sapat ang bautismo. Napapansin ninyo, bakit kailangan itong requirements? Ito po, napapansin ninyo, kapag kayo ay mamasukan ng trabaho, ano po ba ang requirements kapag kayo mamasukan ng trabaho? Di ba maraming requirements? Kailangan ang 2x2 picture. Kung mayroong kulang ang requirements, hindi ka tatanggapin ng iyong trabaho. O unang pangangailangan, yung resume. No? Kailangan ipapakita mo, nagiging karapat-dapat ka sa trabahong iyong papasukan. Kung hindi, ganun din yon. No? Marami pang mga requirements kapag ikaw ay mamasukan ng trabaho. Ganun din po sa kaligtasan.
Sa kaligtasan, ngayong gabi ating pinag-aralan ang bahagi ng tao sa kaligtasan. At ito po isa sa kanyang requirements. At panghuling requirement sa kaligtasan, kailangan po ang bautismo. At ito po ay ating pag-aralan, panghuli. No? At ang hindi sumasampalataya, sabi doon, datapwat ang hindi sumasampalataya, ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi sumasampalataya, anong kalagayan niya? Parusahan. Napapansin ninyo sa talatang ating binabasa, dalawang bagay lang ang pinapapili sa atin ng Panginoon. Ang sumasampalataya, mabautismuhan, ligtas. Ang hindi sumasampalataya, anong sabi ng iyong Biblia? Anong sabi sa nakasulat sa Biblia? Ang hindi sumasampalataya, parusahan. Sapagkat ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon, ito po'y kondisyonal. Ang tumatanggap lang sa kanyang requirements, ang nakakumpletong tumanggap sa requirements ng Diyos sa kaligtasan, sila lang po ang maliligtas. Bakit kailangan ang bautismo sa Biblia? Ito po, ang bautismo, ipapaliwanag ko po na dapat nating maintindihan itong bautismo. Although mayroon akong topic na isang topic, bautismo lang, no? Ating pag-aralan yung bautismo na biblical baptism of the Bible. Kasi maraming bautismo kasi sa Biblia ngayon. Mayroong tinatawag silang pouring, pagbubuhos na bautismo. Mayroon pa isa silang sprinkling. Mayroon namang, mayroon pa yung isa yung immersion. Pero ang biblical mandate po ng baptism sa Biblia, yung katulad sa bautismo ni Jesus Christ. At yun, bago magtatapos ang ating series ng ating pag-aaral, ipapaliwanag ko po yung biblical mode of baptism. Now ngayon, bakit kailangan ang bautismo? Ito po yung tanong. Napakahalaga po sa bautismo. Una sa lahat, ito po ang pampublikong seremonya na ikaw ginawang anak niya. No? Sa araw ng iyong bautismo, hugasan niya ang iyong kasalanan. Ano po ba ang Ang bautismo, nilagay ko po dito katulad po ito ng kasal. Ako po ay mayroong asawa at mayroon akong 3 anak sa kasalukuyan. Pero mapapansin ninyo, kayong tagapanood, tagapakinig, ngayong gabi, kayo po siguro mayroong mga asawa sa inyong tahanan. Pero tatanungin ko kayo. Bago kayo nagkakaroon ng asawa, siyempre mayroon mo ng ligawan na pangyayari. Nang niligawan ninyo ang inyong mga asawa, no? Nang ligaw kayo, ibig bang sabihin, nang sinagot kayo ng inyong sweetheart, masasabi mo ba na siya ay asawa mo na? No? O nang sinagot ka ng iyong asawa sa araw ng ikaw ang naliligaw, nang sabi niya mayroong matamis na sasagutin na kita. No, ibig bang sabihin asawa mo na siya dahil sinagot ka na ng iyong niligawan? Hindi pa kayo nagiging asawa. Kailan kayo nagiging asawa? No, ang mag-asawa nagiging mag-asawa lamang sila nung nagkakaroon sila ng seremonya sa kasal. Nang kayo po'y humarap sa pare, humarap sa huwes o sa judge, o humarap sa pastor. Yun po yung paraan na kayo nagiging declared na husband and wife. Ganon din yun sa Panginoon. Nang kami po'y nagtuturo sa inyo sa katotohanan ng Biblia, nang naunawaan ninyo ang kaligtasan, hindi po ibig sabihin na kayo ay anak na ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nang naunawaan ninyo ang turo ng kaligtasan, hindi po ibig sabihin ng naunawaan anak na kayo ng Diyos. Magkakaroon po muna ng seremonya. At ating itong seremonyang ito po yung seremonya ng baptism. At ito po ay napakahalaga sapagkat ang seremonya ng bautismo, ito po ang pampublikong seremonya na ikaw gawin niyang anak. Now, paano ko ipapaliwanag? Ganito. Sa bautismo ni Jesus, mayroon po 3 bagay ang nangyayari. Ano po yung 3 bagay ang nangyayari? No, kung mayroon kayong mga Biblia, hindi ko po ito nakasulat sa aking Biblia. No? Sinulat ko pa lang dito ang mga 3 bagay. Nang si Juan Bautista nagbautismo ito sa ilog ng Jordan, dumating ang Panginoong Hesus. Nang dumating ang Panginoong Hesus, ito po yung sabi ni Juan Bautista, bakit ikaw naparito upang magpabautismo? Ako ang iyong bautismuhan. Bakit ikaw naparito upang ako iyong bautismuhan? Ito po yung sabi ng Panginoon. Sabi niya, payagan mo ngayon ang pagsunod sa buong katuwiran. Kaya nga sa verse 15, pinayagan siya ni Juan
na mabautismuhan. At sa 16, nang si Jesus Christ ay umahon sa tubig, na ang bautismo sa malalim po ito na tubig. Nang si Kristo ay umahon sa tubig, ito po yung pangyayari. Mayroong tatlong pangyayari nang si Kristo ay binabautismuhan. Mababasa po ito hindi sa gawa, no? Ang nakasulat sa Mateo 3:13 hanggang 16. Nagkakamali lang itong taga-type ng aking PowerPoint. Pinatype ko lang kasi ito. Nang nakasulat sa bautismo ni Jesus Christ ay mababasa po natin sa Mateo 3:13 hanggang 17. Pag mayroon po kayong Biblia. Pagbabasahin po ninyo yung 16, nang si Jesus ay umahon sa tubig, ito po yung pangyayari, unang pangyayari nung si Jesus Christ nang binabautismuhan umahon sa tubig, nabukas ang mga langit. No, bakit mga langit? Sa Biblia, 3 uri po ang langit. Mayroong first heaven, second heaven, at saka third heaven na bukas ang mga langit. At anong nangyayari? Bumaba ang Espiritu ng Diyos. Ito yung pangalawang pangyayari. At lumapag sa Kanya. At ang pangatlong pangyayari, sa 17, mayroon pong tinig doon sa langit. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. No? Ano po ang pangyayaring ito? Yung tatlong pangyayari, ito po yung kalagayan niya. Ang lahat na makasalanan na nagawa niya yung lahat na requirements, bahagi ng tao sa kaligtasan, dati sarado ang langit sa kanya. No? Pero nang siya po'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, ay nabukas na ang langit. Ang lahat na hindi nabautismuhan, sarado pa yung langit. Hindi pa siya kasal sa Diyos. At ang lahat na nabautismuhan, hindi lang bubuksan ng Diyos ang langit para sa lahat na binabautismuhan, mayroong bababa sa kanila. Bababa ang banal na Espiritu Santo at manahan sa mga taong nabautismuhan. Katulad ni Jesus Christ nang binabautismuhan, bumaba yung banal na Espiritu Santo mula sa langit, lalapag sa Kanya. Ganun din po ang mangyayari sa isang makasalanan na tatanggap kay Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo. Ano po itong kasimbolo sa tinig doon sa langit? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, sapagkat ang lahat na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, no? Ang inyong pangalan, isusulat po ito sa aklat ng kordero, sa aklat ng buhay ng kordero sa langit. Dito po isusulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya dito matatala ang inyong pangalan mula sa aklat ng kamatayan, malilipat po ito sa aklat ng buhay. At ito po yung unang pagkasulat sa inyong pangalan sa aklat ng buhay kapag inyong tatanggapin si Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga uulitin ko yung bahagi ng tao sa kaligtasan. Aminin mo na ikaw ay nagkasala sa kanyang harapan, na kailangan mo ang tagapagligtas. At pangalawa, mananampalataya ka sa tagapagligtas na pinadala ng Diyos. No? Pangatlo mong gagawin, tanggapin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Ito yung review natin. Pangatlo, magsisisi ka at magbalik loob, talikuran ang kasalanan. No? Pang-apat, ikukumpisal ang kasalanan sa Diyos, hindi po sa tao. Pang-lima, pang-anim, ito po yung bautismo. No? At ito po yung, mayroon akong ibabalik na, no? Mayroon pong nagtanong, gaano pa kahalaga itong bautismo sa Biblia? No? Ibabalik ko lang saglit, no? Ang ating presentation. Kabagat mayroong talata akong nakaligtaan na gusto kong ididiin. Bago dito, ito. Sa Gawa 2, kapag ating babasahin yung Gawa 2:37 at 38, at ito yung sulat sa 36, mga Ginoo, anong gagawin namin? Mayroong tanong doon sa 36. Kung ang tanong ng mga nakikinig kay Pedro, nang narinig nila ito yung sabi, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa mga ibang apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?
No, sa 37, ito yung 38 ito kung gusto kong madidiin. Ano bang sabi ni Pedro nang si Pedro ay nangangaral? Sabi niya, magsisisi at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong kasalanan. At pagkatapos mapatawad ang kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. No? Kaya nga siguro naunawaan na ninyo kung bakit kailangan ng bautismo. Ang bautismo sa Biblia, sa pangalan ni Hesukristo, no? At ano dito? At upang mapatawad ang inyong kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Sa araw ng inyong bautismo, doon din ninyo hindi lang si Jesus Christ ang inyong matanggap, may package na yon. Sa araw ng inyong bautismo, matatanggap din ninyo ang presensya ng Holy Spirit. Bakit kailangan nating tanggapin ang Holy Spirit? Ha? Alam ninyo, alam ng Diyos na hindi mo kayang tuparin ang kautusan na mag-iisa. Nang ikaw ay nagkakasala sa kautusan, nahiwalay ka sa Diyos. At pagkatapos mong mabautismuhan, nangako ka ng talikuran ang kasalanan. At pagkatapos mong mabautismuhan, kailangan mo nang susundin ang utos ng Diyos. Kapag hindi mo susundin ang Diyos, babalik ka sa iyong kasalanan. Hindi ka, ang pagkaligtasan na inaalok sa iyo ng Diyos ay talikuran mo na ang kasalanan completely. Complete separation of sin. No? Entire life natin, talikuran na natin ang kasalanan, kailangan na natin ito ang lakas. Kaya nga, pagkatapos ng iyong bautismo, tutuparin mo na ang utos para hindi ka magkasala. No? Mayroong sinasabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong tungkol sa mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos. Pagkatapos kang iligtas ni Kristo, iniligtas ka ni Kristo dahil nilabag mo ang utos. Pagkatapos ka niligtas ni Kristo, binayaran niya ang iyong pagkakautang, tuparin mo yung nilabag mo. Kaya, sabi ni Kristo, kung gusto mong pumasok sa buhay, pagbabasahin ninyo yung Matthew 19:16 to 19, itinuturo niyang susundin natin ang kautusan. Na? Maging sino ka man, lalaki, malaki man ang iyong kasalanan, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, mahal ka ng Diyos. At ang kanyang kaloob sa kaligtasan ay para sa iyo. Ano man ang iyong katayuan, siguro ikaw maraming suliranin, maraming problema. Pero isa lang ang ating kailangan, pareho tayo ng kailangan. Maring may problema ka sa finances, hindi mo masolusyonan. Pero mahigit pa sa finances, ang inyong kailangan na mas kailangan mo ngayon, walang iba kundi ang paglinis ng Diyos sa iyong kasalanan. Alam mo mga kapatid, kung gusto mo ang presensya ng Diyos na magiging lubos sa iyo, isa lang ang iyong gagawin. Huwag mong palampasin ang inaalok ng Diyos sa kaligtasan. Ang kaligtasan ng Diyos ay abot kamay. Ito po ituturo sa inyo ng mga ngaral. Maring ang aking mga pangangaral ay mayroong kulang, mayroong mga ngaral na magtuturo pa sa inyo ng tunay na pangangaral. Ngunit sabi niya dito, subalit ito ay wala pa sa inyo hanggat abutin o tanggapin mo ito. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay pinakadsukdulan na karanasan at maaari magiging pasa sa iyo. No? Ang kaligtasan ito ay magiging sa iyo. Sa Biblia, dito tayo magtatapos. Gusto ko lang ipapaliwanag. Sa Biblia, mayroon pong 3 hakbang sa kaligtasan. Mayroon pong 3 kinds, mayroon pong 3 steps to salvation. No? Ano ba itong unang hakbang? Maraming mga tao, ganun din ang aking pag-iisip noon. Nung ako'y wala pa sa pananampalataya, ako po'y naniniwala na ang aking mabuting gawa ay ito pong paraan upang ako'y tanggapin ng Diyos. Pero sa Biblia, ating pong pag-aralan, hindi pala yan. Sa Biblia, mayroon po itong 3 hakbang sa kaligtasan. Saan po natin ito mababasa? Ito po'y mababasa natin sa 2 Corinthians 1:10. At ito po'y nakasulat, mayroon pong 3 salvation na binabanggit ito, na siya sa amin nagligtas. Saan tayo niligtas? Sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ito po yung past tense.
lubhang malaking kalabatayan, niligtas tayo. Sa parusa ng kamatayan, niligtas tayo ni Jesus Christ doon sa kalbaryo ng cross. At yun po ay tinatawag sa theology na justification. Na ito po ay tinatawag na justification. Ano po itong justification? Ito po ay forgiveness of sin. Itong ating pinag-aralan ngayon, ito po ay kapatawaran ng kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Sa gawa ni Kristo, ito po ay pagligtas niya sa lubhang malaking kamatayan. At ang mapapansin ninyo, at nagliligtas. Napapansin niyo, nagligtas na siya dito, mayroon at nagliligtas. Mayroon pang presence, mayroon pang present tense sa salvation. Patuloy pa siyang nagliligtas. At ito pong nagliligtas dito, binabanggit dito sa Biblia, sa theology, pinag-aralan po ito. Ang unang step ng salvation ay justification. Ito po ay tinatawag na sanctification. Ano po itong sanctification? Ay mananatili ka sa kabanalan. Na huwag kang babalik doon sa kasalanan. Kaya nga, siya pa ay patuloy na nagliligtas sa proseso ng kaligtasan at ito po ay tinatawag na sa sanctification. Ano po ba itong sanctification sa Tagalog? Ito po yung pagpakabanal. Yung mananatili tayo sa kalagayang banal at mananatili lang po tayo dito kung si Jesus Christ ay nasa ating buhay. Yung nakasulat po sa Juan 15:4, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kapag tayo niligtas na ni Kristo sa kasalanan, hindi na natin kailangan si Kristo sapagkat niligtas na po tayo. Mas lalo natin kailangan si Kristo sa pangalawang proseso ng kaligtasan. Ito po ay tinatawag na sanctification. At na siya naman, inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So pag titignan mo yung talata, mayroon pong 3 hakbang. Ito po ay nakasulat sa Biblia. At ito pong 3 hakbang, ito po yung ating pag-aralan ngayon. So ulitin ko, ano ito? Ito po ang simpleng formula sa kaligtasan. Kaya nga, ang kaligtasan mayroon pong G plus S equals G. Ano po ang ibig sabihin dito? Ang kaligtasan po ay justification plus sanctification. Ito po ang equals niya, glorification o ito po ay salvation. Ano po itong glorification? Ito po ang ibig sabihin dito, ay kukunin na tayo ng Diyos sa sanlibutang may kamatayan, dadalhin po tayo sa langit na bayan at hindi na natin maranasan ang kamatayan. Magkakaroon po tayo ng glorified body. Katawan na hindi na makaranas ng kamatayan. Pero habang hinihintay natin ito, kailangan ito po muna ang hakbang ng mga kaligtasan na ating gagawin. Ito po yung formula, justification plus sanctification. Sa susunod nating paksa, atin pong pag-aralan ang sanctification. Ang atin pong kaligtasan na tinatalakay ngayon, ito po yung kaligtasan na justification. Ito po yung ang ating pinag-aralan ngayon, paano mapapatawad ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Paano mapapatawad ang aking kasalanan sa kanyang harapan. At mayroon pa tayong panahon na sa susunod pang mga paksa, ating pag-aralan din ang glorification. Ito po yung mga pag-aaral. Ano po itong justification? Ito po yung justification. Ang kaligtasan pong ito, yung kapatawaran ng kasalanan, dinadamit lang po ito. Ano po itong justification? Ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon na ang aking kaluluwa. Ako po'y nagagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Ano po yung justification? Katulad lang po ito ng damit na binihis ng Diyos at ang tao nagkakaroon po ng kaligtasan. Na gaya ng kasintahang lalaki na puputungan ng putong ng bulaklak gaya ng kasintahang babae. Ang kasintahang lalaki no other than God, Jesus, at ang kasintahang babae, simbolo po ito. Pero ang kaligtasan po ay katulad ng isang damit. Na ito po ay damit ng katuwiran, sinusuot sa atin, at yun po ang justification. Ang justification, tinatawag po ito sa English na imputed righteousness. Ano pa itong imputed righteousness? Ito po yung pag-aaring ganap. Ito po yung kapatawaran ng kasalanan. Ang katuwiran ng Diyos ay sinuot, binigay sa iyo, tinanggap mo. Na dati makasalanan ka, ngayon wala ka ng kasalanan.
No? Ito po yung title. Nang kayo na pabautismo sa pangalan ni Kristo, ito po ay nakatanggap ninyo yung title. Dati hindi kayo anak ng Diyos, ngayon anak na kayo ng Diyos. Natanggap na ninyo ang kapatawaran ng kasalanan by accepting Jesus as your personal Savior through baptism. Ang inyong pagtanggap kay Jesus Christ, nagtatapos yan sa inyong bautismo. Sa Galatia, 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo binabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya nga ang justification, ito yung katuwiran ni Kristo binigay sa iyo. Sinuot mo ang kanyang katuwiran, binihis mo. Na dati ikaw ay, dati si Kristo ang anak ng Diyos, nang tinanggap mo si Kristo, ikaw na ngayon ay anak na ng Diyos. Kabilang ka na sa kanyang pamilya, mayroon ka ng titulo. Ikaw na ay hindi na ordinaryong tao, kundi ikaw na ay anak na ng Diyos. Now, dito tayo sa sanctification. Ano po itong sanctification? Sa English, ito po ay tinatawag na imparted righteousness. Ito po yung imparted righteousness. Ano po ito? Ito po yung pagpakabanal. Sapagkat niligtas ka na ni Kristo, makahulugan na sa inyo ngayon ang kaligtasan. At dahil ayaw ni Kristo na ikaw ay magkakasala, susundin mo na ang kautusan. Kaya nga mayroon ka ng fitness. Salvation first before keeping the law. Ito yun yung step ng kaligtasan. Hindi law before salvation. Salvation first before law. At pagkatapos mong mabautismuhan, doon mo na susundin ang lahat na palatuntunan, lahat ng kautusan ng Diyos. At dito mo maranasan na manahan ang banal na Espiritu at bibigyan ka niya ng kapangyarihan matupad ang kautusan. So makatupad lamang ang tao sa kautusan kapag mayroong presensya ng banal na Espiritu Santo sa inyong buhay. At kapag darating ang Panginoon, ito po yung tinatawag na glorification, darating si Jesus, dadalhin niya tayo sa langit upang hindi na natin maranasan ang sakit, ang sakit, pagkabulok sa kamatayan. Magkakaroon na po tayo ng glorified body. But before glorified body, we need the process of justification. We need the process of sanctification. Next topic ating pag-aralan, ano ba itong sanctification? Ito po yung ng kaligtasan. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayong gabi, atin pong pinag-aralan ang kaligtasan ngayong gabi. Nung nagdaang gabi ating pinag-aralan kung paano ang tao nagkakasala, paano si Lucifer nagkakasala sa langit. Pero ang Panginoon hindi po siya gumawa, hindi po siya nakatingin lamang sa atin na walang ginagawa. Mayroong paraan ang Diyos na tayo po'y makapasok muli sa kanyang tahanan. Alam niyo yung longing desire of God. There is one longing desire of God, and this is His longing desire. The only longing desire of God is to dwell among His people. Ito po yung mithiin ng Diyos. At ngayong gabi, nagnanais ka ba o ito ba ang mithiin ng iyong buhay? Ng Diyos na naglikha sa iyo ay makapiling mo sa kanyang langit na tahanan. Ngayong gabi, ating napag-aralan at ito po yung konklusyon natin ngayong gabi. Ano po ba ang turo ng Diyos sa Biblia sa kaligtasan? Ako'y nag-iisip na gawa muna bago ang kaligtasan. Ito po yung talata, kung paano nakasulat. Kung mayroon pong magtatanong, Brother John, nakasulat po ba sa Biblia na ang iyong pinapaliwanag ngayon, una ang kaligtasan bago ang gawa? Nakasulat po yun sa Biblia. Kapag ating babasahin ang Biblia, ito po'y nakasulat sa Aklat ng Mga Awit, 119 verse 41, 44 at saka 47. Ito po yung nakasulat. Mayroon lang mga spelling na mali dito, pero babasahin ninyo sa inyong Biblia sa King James Version. Padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob, O Panginoon. Yung kagandahan loob, ano ba yung kagandahan? Loob ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan. Mapapansin mo si David, nangungusap siya. Panginoon, padatingin mo sa akin ang iyong kagandahang loob. Kung mayroon kayong kagandahang loob, pahintulutan mong ako'y makarating doon. Sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan. Ang isang makasalanan gustong makarating sa kaligtasan ng Diyos. At itong kaligtasan ng Diyos, ito po tinatawag sa Biblia na kagandahang loob. At ito po yung ating pinag-aralan ngayong gabi. Mapapansin ninyo, verse 41 yan.
Pero po, ang kasunod na talata sa verse 44, anong sabi ni David? Kapag maranasan niya ang pagliligtas o kaligtasan ng Diyos, ano po ang kasunod? Ano po ang kasunod ng ating napag-aralan? No? Gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi kailanman. No, napapansin ninyo, una ang kaligtasan, pagkatapos siyang maranasan ang kaligtasan, yung kagandahang loob ng Diyos. Anong kasunod na talata? 44. Gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi kailanman. Ito ba ang mithiin ng iyong buhay? No? Pagkatapos mong matanggap ang kaligtasan ng Diyos ngayong gabi, umpisahan mo, nagnanais, kung ikaw ay magnanais, susunod sa kanyang mga hakbang, gayon ko susundin ang iyong kautusan palagi. Mga kapatid, pinapaliwanag natin dito sa sunod, sa nagdaang, isa lang ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos. Ang mga tao hindi sumunod sa kanyang kautusan. Pero ang tatawagin ng Diyos na magiging anak niya, siya po'y nanawagan na ating susundin ang kanyang kautusan sapagkat ito lang po ang paraan na tayo po'y mananatili sa kanyang kabanalan. No? At sabi niya, kailanman. Sa 47, at pagsunod mo sa kautusan, at ako'y maaaliw sa inyong utos na aking iniibig. Magkakaroon po ng relationship. At habang sinusunod mo, magkakaroon ng closer relationship with your Savior, with your God, and before you disregard the law, hindi mo ma-appreciate ang kagandahan ng kautusan. Ngunit kapag ikaw magkakaroon na ng relasyon sa Diyos, dito mo ma-appreciate ang kautusan. Na ako'y naaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. No? Dito po ang proseso sa kaligtasan. At kung darating ang Panginoon, ay dadalhin na tayo sa langit nga bayan. No, hindi po nakasulat sa aking topic ngayon, pero pwede ninyong basahin sa Biblia yung nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo sa Timoteo 6:14. No? Mayroon pong sulat si Pablo kay Timoteo at ito po yung kanyang sulat. Sabi niya doon sa Timoteo sa 6:14, susundin mo ang utos na walang kapintasan, walang dungis, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. Kasi ang lahat ng mga tinuruan ni Apostol Pablo, tinuruan din nilang susundin ang kautusan. Susundin ang kautusan na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. Ngayong gabi dito natatapos ang ating pag-aaral. Sa susunod na gabi, ating pag-aralan bukas ang sanctification. Ating pag-aralan, ano po ba ang mga utos na papaloob sa kautusan ng Diyos? At dito tayo magtatapos ngayong gabi. Tayo po muna, tatapusin po natin ito sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, nakikilala ninyo, Panginoon, ang mga taong nakakaunawa ng inyong kaligtasan. Ang mga taong nanunood sa topiko na aming pinag-aralan ngayon kung ano ang kaligtasan, anong gagawin namin? Siguro, Panginoon, mayroong mga pagkukulang na hindi namin nababanggit. Pero kung mayroong mga importanteng mga bagay na aming napag-aralan, na ituturo na nagawa na namin ang aming bahagi, napakinggan na po nila kung ano ang kanilang gagawin para sila magkakaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng tao, mayroon kang regalo na binibigay at ito po'y hindi ordinaryong regalo. Ito po'y isang buhay na magliligtas ng buhay. At ito po'y buhay ng inyong bugtong na anak upang ang tao magkakaroon ng kapatawaran. Ngayong gabi, Panginoon, alam mo ang mga puso ng tao. Kung ilan sa kanila, Panginoon, ilan sa inyo ngayong gabi nagnanais na gustong makakaranas ng kaligtasan. Ang kaligtasan na inyong ninanais ay abot kamay sa simpleng paraan. Ito po'y matatagpuan natin sa mga aral ng Diyos sa Biblia. At wala na pong iba. Ilan po sa inyo ngayon ang nagnanais tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo? At kapag ito po inyong gagawin, magkakaroon kayo ng kaligtasan. Alam ninyo, Panginoon, kung sino sa kanila ang nakikinig o nanonood sa pamamagitan ng telebisyon. Mari po ba, Panginoon, nagagalaw ang inyong banal na espiritu sa kanilang buhay? Kung ilan sa kanilang nagnanais na maliligtas, tulungan po ninyo, Panginoon, ngayong gabi. At maraming salamat sa inyong pangunguna. Nagawa po namin ang aming bahagi. Sana, Panginoon, gagawin ninyo ang inyong bahagi. Abutin ninyo ang mga taong nagnanais na magkakaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng pag-aaral namin sa gabing ito,
Sila po ay magiging legitimate ninyong mga anak, mga lalaki at mga babae. Sila po ay magmamartsa mula sa sanlibutang makasalanan patungo po sa inyong kahariang langit, sapagkat sila po ay karapat-dapat sa inyong buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Nawa ang gawaing ito inyong patuloy na tutulungan, inyong basbasan, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.